Ang sandali na nagbabago ang lahat, may isang sandali sa buhay ng bawat tao na hindi halata sa labas pero nagbabago ang lahat sa loob. Hindi ito sigaw, hindi ito galit, hindi ito drama. Ito ay tahimik. Halos hindi mapansin. Ngunit sa sandaling iyon, may napuputol. At kapag naputol iyon, wala nang babalik sa dati. Ito ang sandali kung saan tumitigil ka na sa pagiging target. Kung saan hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng mga salita, galaw at emosyon ng ibang tao. At kung saan ang mga taong dati ay may kontrol sa iyo, ay biglang nawawala ng kapangyarihan. Ngunit para maabot ang puntong ito, kailangan mo munang makita ang isang bagay na bihirang napapansin. Ang laro. Ang manipulation ay hindi nagsisimula sa kontrol. Nagsisimula ito sa koneksyon, sa tiwala, sa maliit na pagbubukas ng sarili. At sa loob ng pagbubukas na iyon, pumapasok ang impluwensya. Hindi ito agad agresibo. Hindi ito halata. Sa simula, parang normal lamang. Parang simpleng pakikitungo. Ngunit habang tumatagal, may mga pattern na unti-unting lumilitaw. Mga pagbabago sa emosyon, mga pagdududa sa sarili, mga sitwasyong tila ikaw ang laging mali, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ito ang unang yugto. At karamihan, dito palang natitigil na dahil hindi nila nakikita ang kabuuan. Ngunit sa sandaling makita mo ang kabuuan, nagbabago ang lahat. Hindi ka na tumitingin sa bawat sitwasyon bilang hiwalay na pangyayari. Nakikita mo na ang pattern, nakikita mo ang sistema, at sa sandaling nakita mo ang sistema, hindi ka na madaling mapasok nito. Ito ang unang hakbang sa pagbabalik ng kapangyarihan. Hindi ang paglaban, hindi ang paghihiganti, kundi ang pag-unawa. Dahil ang taong nakakaunawa ng laro ay hindi na basta-basta nilalaro. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan dati ay mabilis kang maapektuhan. Isang mensahe na hindi sinagot, nagiging dahilan ng pag-iisip. Isang malamig na tono, nagiging dahilan ng pagdududa. Isang paglayo, nagiging dahilan ng paghabol. Ito ang normal na reaksyon. Ito ang natural. Ngunit sa sandaling nagsimula kang mag-obserba sa halip na mag-react, napapansin mo ang kakaiba. Hindi lahat ng galaw ay random. May timing, may pattern, may intensyon. At sa puntong iyon, hindi ka na biktima ng emosyon. Ikaw na ang nag-aaral ng galaw. Ito ang unang shift. Mula sa pagiging reactive, papunta sa pagiging observer. At sa shift na ito, unti-unting nawawala ang kontrol ng manipulator dahil ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong automatic reaction, sa iyong hindi pag-iisip, sa iyong agarang emosyon. Ngunit kapag ikaw ay huminto at nagsimulang magmasid, nawawala ang bilis ng laro. At kapag bumagal ang laro, lumilitaw ang katotohanan. Ngunit hindi dito nagtatapos. Dahil sa sandaling hindi ka na nila kayang kontrolin sa dati mong paraan, magsisimula ang pagbabago sa kanilang galaw. Mas magiging subtle, mas magiging strategic. At dito pumapasok ang susunod na yugto. Ang yugto kung saan hindi ka na nila direktang kokontrolin, kundi susubukan ka nilang ibalik sa dating posisyon. At doon magsisimula ang tunay na laban. Sa susunod na bahagi, makikita mo kung paano nila sinusubukang ibalik ang kontrol at kung paano mo ito tuluyang puputulin. Ang lihim na paraan ng pagbabalik ng kontrol sa sandaling nagsimula kang magbago. Mapapansin mo ang isang kakaibang shift sa galaw ng manipulator. Hindi na sila kasing direkta, hindi na sila kasing agresibo. Sa halip, nagiging mas tahimik ang kanilang kilos, mas maingat, mas kalkulado. Dahil sa puntong ito, alam na nila na hindi ka na basta-basta nadadala. At kapag nangyari iyon, hindi sila susuko, mag-a-adjust sila. Ito ang ikalawang bahagi. Ang lihim na paraan ng pagbabalik ng kontrol. Sa psikolohiya, may isang prinsipyo na ginagamit kapag ang direktang impluwensya ay hindi na epektibo. Ito ay ang pagbabalik sa simula, ngunit sa mas pino at mas mapanlinlang na paraan. Hindi ka na nila pipilitin. Hindi ka na nila kokontrolin ng harapan. Sa halip, susubukan ka nilang hilahin pabalik sa dating emosyon nang hindi mo napapansin. Ito ang unang galaw.
ang muling paglikha ng koneksyon. Bigla silang magiging mabait, mas attentive, mas present. Mga bagay na dati ay kulang, ngayon ay ibinibigay. At dito maraming tao ang nahuhulog muli dahil iniisip nila na nagbago ang tao, na naging maayos na ang lahat. Ngunit ang hindi nila nakikita, ito ay bahagi ng cycle. Ito ang tinatawag na reset. Isang pansamantalang pagbabalik sa magandang bahagi upang burahin ang sakit ng nakaraan. At sa sandaling naniwala ka, doon muling nagsisimula ang kontrol. Ngunit may mas malalim pang layer. Ang timing. Hindi sila babalik basta-basta. Babalik sila sa eksaktong sandali kung kailan nagsisimula ka ng maging okay. Kapag nagsisimula ka ng hindi sila isipin. Kapag nagsisimula ka ng makaramdam ng kalayaan. At sa sandaling iyon, papasok sila ulit. Ito ang psychological trigger. Dahil ang isip ay mas naapektuhan ng pagbabalik kaysa sa presensya. Kapag may nawala at bumalik, nagkakaroon ng mas malakas na emosyonal na epekto. At ito ang ginagamit nila upang sirain ang progress mo. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pag-alala. Hindi sa emosyon, kundi sa pattern. Sa sandaling bumalik sila, huwag mong tingnan ang kasalukuyan lamang. Tingnan mo ang buong cycle. Ano ang nangyari dati? Ano ang paulit-ulit? Ano ang hindi nagbago? Ito ang unang depensa. Ang hindi paglimot sa pattern. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang hindi pagbibigay ng parehong reaksyon. Kung dati ay mabilis kang bumalik, ngayon ay huminto ka. Kung dati ay agad kang naniwala, ngayon ay mag-obserba ka muna. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, kundi sa pagiging conscious. Dahil sa sandaling hindi mo na ibinigay ang inaasahan nilang reaksyon, nawawala ang kanilang kontrol. Ito ang punto kung saan nagkakaroon ng reversal. Mula sa kanila ang may hawak ng galaw, papunta sa iyo, at dito nagsisimula ang pagbabago ng dynamics. Dahil kapag ang manipulator ay hindi na nakakakuha ng parehong resulta, nagsisimula silang magtanong, nagsisimula silang mag-adjust, at sa adjustment na iyon, lumilitaw ang kanilang tunay na posisyon. Hindi na sila ang may kontrol. Nagsisimula na silang humabol. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagbabalik ng manipulator ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay subtle. Isang simpleng mensahe. Isang casual na interaction. Isang maliit na gesture na tila walang ibig sabihin. Ngunit sa likod nito, may intensyon. Kaya ang susi ay hindi pagiging paranoid, kundi pagiging aware. Sa bawat galaw hindi mo kailangang mag-react agad. Kailangan mo lang makita kung ito ba ay bahagi ng lumang pattern o isang tunay na pagbabago. At sa karamihan ng pagkakataon, ang pattern ay hindi agad nawawala. Ito ang ikalawang antas ng depensa, ang hindi pagbabalik sa lumang cycle. At sa sandaling ito ay malinaw sa iyo, may susunod na mangyayari. Dahil kung hindi ka na nila kayang ibalik sa dati mong posisyon, susubukan nilang baguhin ang iyong emosyon sa ibang paraan. Mas diretso, mas matindi, at mas mapanganib. Ito ang paggamit ng guilt, kung saan hindi ka na nila kinokontrol sa pamamagitan ng koneksyon, kundi sa pamamagitan ng konsensya, at doon magsisimula ang susunod na yugto ng laro. Ang sandata ng konsensya, sa sandaling hindi ka na nila kayang ibalik sa pamamagitan ng koneksyon, magbabago ang laro. Hindi na ito tungkol sa pagiging mabait. Hindi na ito tungkol sa pagbabalik ng dati. Papasok sila sa isang mas direktang paraan ng impluensya, ngunit hindi ito agresibo sa panlabas. Ito ay tahimik. Ito ay emosyonal. At ito ay tumatama sa loob. Ito ang ikatlong bahagi, ang paggamit ng guilt. Sa psikolohiya, ang guilt ay isa sa pinakamalakas na emosyon na kayang kontrolin ng tao. Hindi ito tulad ng takot na mabilis mawala. Hindi ito tulad ng galit na madaling sumabog. Ang guilt, nananatili. Kumakain ito ng isip. Unti-unting binabago ang perception mo sa sarili mo. At ito ang eksaktong gustong mangyari ng manipulator. Hindi kanya pipilitin. Gugustuhin niya na ikaw mismo ang kumilos. Dahil sa pakiramdam na ikaw ang may mali.
Isipin ang isang sitwasyon kung saan bigla kang pinaparamdam na ikaw ang dahilan ng problema. Ganito ka na ba ngayon? Akala ko iba ka. Hindi kita inasahan na gagawin mo to. Sa unang tingin, parang simpleng salita lamang ito. Ngunit sa loob nito, may isang nakatagong mensahe. Na ikaw ang may kasalanan. At kapag pumasok ang mensaheng iyon sa isip mo, nagsisimula ang shift. Mula sa pagiging observer, bumabalik ka sa pagiging reactive. Ito ang mekanismo. Hindi ka na nila kinokontrol sa labas. Ikaw na mismo ang nagkokontrol sa sarili mo, laban sa sarili mo. At sa puntong iyon, hindi na nila kailangang gumawa ng marami. Ikaw na ang gagalaw para itama ang sitwasyon. Ito ang kapangyarihan ng guilt. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang paghiwalay ng emosyon sa katotohanan. Sa sandaling makaramdam ka ng guilt, huwag agad itong tanggapin bilang totoo. Tanungin mo ang sarili mo. May ginawa ba talaga akong mali? O may taong gustong maramdaman ko na may mali ako? Ito ang unang depensa. Ang hindi agad pag-absorb ng emosyon. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pag-unawa sa responsibilidad. Hindi lahat ng nararamdaman ng ibang tao ay responsibilidad mo. Hindi lahat ng disappointment nila ay kasalanan mo. At hindi lahat ng problema ay kailangan mong ayusin. Ito ang boundary. At sa sandaling malinaw ito sa iyo, nawawala ang kapangyarihan ng guilt. Dahil hindi ka na basta-basta nag-a-adjust para lang maibsan ang pakiramdam. Ikaw na ang pumipili kung kailan ka kikilos at kung kailan ka mananatili. Ngunit mahalagang tandaan, ang guilt ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay nakatago sa mga simpleng linya, sa tono ng boses, sa paraan ng pagtingin, sa mga salitang tila walang ibig sabihin, ngunit may bigat sa loob. Kaya ang susi ay hindi lang pakikinig sa salita, kundi pag-unawa sa intensyon. Ano ang sinusubukan nilang iparamdam sa iyo? Ano ang gusto nilang mangyari pagkatapos mong maramdaman iyon? Sa ganitong paraan, nakikita mo ang galaw sa likod ng emosyon. At sa sandaling nakita mo ito, nababasag ang epekto. Ito ang ikatlong antas ng depensa. Ang hindi pagiging alipin ng konsensya na hindi naman sa iyo. At sa sandaling hindi ka na nila kayang kontrolin sa guilt, magbabago ulit ang kanilang galaw. Mas subtle, mas tahimik, at mas mapanlinlang. Ito ang paggamit ng kalituhan. Kung saan, hindi ka na nila pipilitin, hindi ka na nila paparamdamin ng guilt, kundi ilalagay ka nila sa sitwasyon na hindi mo maintindihan. At doon, magsisimula ang susunod na yugto ng laro, ang sining ng paglikha ng kalituhan. Kapag hindi ka na tinatablan ng koneksyon at hindi ka na rin nadadala ng guilt, lilipat ang manipulator sa isang mas tahimik at mas mapanganib na estratehiya. Hindi na siya aatake sa emosyon mo ng direkta. Hindi ka na niya paparamdamin na ikaw ang may mali sa malinaw na paraan. Sa halip, guguluhin niya ang realidad mo. Ito ang ikaapat na bahagi, ang sining ng paglikha ng kalituhan. Sa sikolohiya, may isang teknik na ginagamit upang pahinain ang kakayahan ng tao na magdesisyon. Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng inconsistency, sa pamamagitan ng pagsira sa linya ng lohika, sa pamamagitan ng paghalo ng totoo at hindi totoo hanggang sa hindi mo na malaman kung alin ang paniniwalaan. Ito ang tinatawag na psychological disorientation. At kapag naabot ang puntong ito, nawawala ang clarity. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang mga sinasabi ng isang tao ay hindi tugma sa kanyang ginagawa. Ngayon ay mainit siya, maya-maya ay malamig. Ngayon ay malinaw ang kanyang mensahe. Sa susunod ay tila baliktad. At kapag tinanong mo siya, iikot ang usapan, babaguhin ang detalye, o kaya ay ipaparamdam sa iyo na mali ang pagkaalala mo. Ito ang mekanismo. Unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mong perception. At kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili mong pag-intindi, maghahanap ka ng gabay. At doon siya papasok. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi ka na lang niya kinokontrol. Pinapalitan niya ang paraan ng pag-iisip mo, ngunit may paraan para kontrahin ito.
Ang pagbalik sa katotohanan. Hindi sa sinasabi ng iba, kundi sa nakikita mo mismo. Sa sandaling mapansin mo ang inconsistency, huwag mo itong i-ignore. Huwag mo itong i-explain agad para lang mag-fit sa narrative nila. Tingnan mo ito bilang signal. Isang indikasyon na may hindi tugma. Ito ang unang depensa. Ang pagtitiwala sa sarili mong observation. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pag-record ng pattern. Hindi literal na pagsusulat lamang, kundi mental na pag-alala sa sequence ng mga pangyayari. Ano ang sinabi? Ano ang ginawa? Ano ang nangyari pagkatapos? Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta maliligaw sa bagong narrative. May reference ka, may base ka, at kapag may base ka, hindi ka madaling ma-disorient. Ito ang tunay na laban, hindi sa pagitan mo at ng manipulator, kundi sa pagitan ng clarity at confusion. At sa sandaling pinili mong manatili sa clarity, nawawala ang epekto ng technique. Ngunit mahalagang tandaan, ang kalituhan ay hindi palaging dramatic. Minsan ito ay subtle, maliit na pagbabago sa kwento, maliit na inconsistency sa detalye. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng malaking epekto. Kaya ang susi ay hindi paghihintay ng malaking red flag, kundi pag-detect ng maliliit na signal. Sa ganitong paraan, napipigilan mo ang proseso bago pa ito lumalim. Ito ang ika-4 na antas ng depensa. Ang kakayahang manatiling malinaw kahit sinusubukan kang guluhin. At sa sandaling hindi ka na nila kayang iligaw, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na kayang kontrolin sa emosyon, guilt o kalituhan, susubukan ka nilang kontrolin sa pamamagitan ng takot. Hindi direktang pananakot, kundi sa mas tahimik na paraan, sa pamamagitan ng pagkawala ng seguridad. At doon, magsisimula ang susunod na yugto ng laro. Ang tahimik na takot na hindi mo napapansin, kapag hindi ka na nila kayang guluhin, kapag hindi ka na rin nadadala ng guilt, at kapag nagsisimula ka ng maging malinaw sa bawat galaw. Papasok ang manipulator sa isang mas tahimik na paraan ng impluensya. Hindi na ito halata. Hindi ito direktang pananakot. Wala kang maririnig na banta. Ngunit mararamdaman mo ito. Ito ang ika-5 bahagi. Ang paglikha ng takot sa pagkawala ng seguridad. Sa psikolohiya, ang tao ay hindi lang naghahanap ng kasiyahan. Mas malakas ang pagnanais niyang manatiling ligtas. At kapag naramdaman niyang may panganib, kahit hindi malinaw kung saan nanggagaling, nagsisimula siyang mag-adjust. Ito ang mekanismo. Hindi ka nila tinatakot sa pamamagitan ng salita. Tinatanim nila ang pakiramdam. Isipin ang isang sitwasyon kung saan unti-unting nagbabago ang atmosphere. Dati ay komportable, dati ay predictable. Ngunit ngayon, may kakaiba. May tensyon na hindi mo maipaliwanag. May pagbabago sa tono. May distansya na hindi mo maintindihan. At sa puntong iyon, nagsisimula kang magtanong, may mali ba? May nagbago ba sa akin? Ito ang simula ng internal shift. Mula sa pagiging stable, papunta sa pagiging alert. At kapag ang isip ay nasa estado ng alert, mas madali itong maimpluwensyahan. Dahil ang focus mo ay hindi na sa logic, kundi sa paghanap ng seguridad. At dito pumapasok ang manipulator. Hindi siya agad magbibigay ng sagot. Hahayaan kanyang maramdaman ang kawalan ng kontrol. At sa sandaling ikaw na mismo ang naghahanap ng stability, ibibigay niya ito. Ngunit sa kanyang terms, ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi mo na napapansin na ikaw ay kinokontrol. Pakiramdam mo, ikaw ang naghahanap. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pag-recognize sa pakiramdam. Sa sandaling may naramdaman kang hindi malinaw na takot, huwag mo itong agad sundan. Huwag mo agad ayusin ang sitwasyon. Huminto ka, tingnan mo kung saan nanggagaling. Ito ba ay may malinaw na dahilan? O ito ba ay isang pakiramdam na unti-unting lumitaw nang walang konkretong base? Ito ang unang depensa. Ang hindi agad pag-react sa takot, ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pagbalik sa sariling stability. Kung ang sense of security mo ay nanggagaling sa ibang tao, madali itong kontrolin.
Ngunit kung ito ay nanggagaling sa loob mo, hindi ito basta-basta magagalaw. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang hindi ito agad sundan. Ngunit mahalagang tandaan, ang takot ay hindi palaging malinaw. Minsan ito ay disguised bilang concern, bilang pag-aalala, bilang subtle na pagbabago sa environment na unti-unting pumapasok sa isip mo. Kaya ang susi ay awareness. Ano ang nararamdaman mo at bakit mo ito nararamdaman? Sa simpleng tanong na ito, nagsisimulang mawala ang epekto dahil ang takot ay lumalakas sa kawalan ng clarity at humihina sa presence ng pag-unawa. Ito ang ikalimang antas ng depensa. Ang hindi pagiging alipin ng hindi malinaw na takot. At sa sandaling hindi ka na nila kayang kontrolin sa pamamagitan nito, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na nila kayang guluhin, paparamdamin ng guilt o takutin, susubukan ka nilang ilagay sa isang sitwasyon kung saan ikaw mismo ang lalapit. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakulangan. At doon magsisimula ang susunod na yugto. Ang paglikha ng emosyonal na gutom. Ang emosyonal na gutom na hindi mo namamalayan. Kapag hindi ka na nila kayang guluhin, hindi ka na rin nadadala ng guilt at hindi ka na natitinag ng takot. Lilipat ang manipulator sa isang mas tahimik at mas malalim na paraan ng impluwensya. Hindi na siya aatake sa isip mo ng direkta, hindi na rin niya sisirain ang iyong emosyon. Sa halip, gagawa siya ng kakulangan. Ito ang ika-6 na bahagi, ang paglikha ng emosyonal na gutom. Sa psikolohiya, ang tao ay hindi lang naaapektuhan ng kung ano ang ibinibigay sa kanya, kundi mas naaapektuhan siya ng kung ano ang nawawala. Ang kakulangan ay may kakaibang epekto sa isip. Kapag may kulang, kusang naghahanap ang utak ng paraan upang punan ito. At dito, pumapasok ang manipulator. Hindi siya magbibigay ng sobra. Hindi siya magbibigay ng sapat. Magbibigay siya ng sapat para maramdaman mo at kukunin niya ito sa sandaling magsisimula ka ng masanay. Ito ang mekanismo, isang cycle ng pagbibigay at pag-alis. Hindi sapat para maging stable, ngunit sapat para maging dependent. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong nagbibigay sa iyo ng atensyon. May oras, may presensya, may koneksyon. At sa loob ng ilang sandali, nararamdaman mong may something, ngunit bigla nawawala. Hindi malinaw kung bakit, walang explanation. At sa puntong iyon, nagsisimula ang paghahanap. Ano ang nangyari? May nagawa ba ako? Ito ang simula ng emosyonal na gutom, hindi dahil sa kawalan ng tao, kundi dahil sa kawalan ng pakiramdam. At sa sandaling hinanap mo ang pakiramdam na iyon, nagsisimula ang kontrol. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi ka nila pinipilit. Ikaw na mismo ang lumalapit. Ikaw na ang naghahanap. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pag-unawa sa pattern. Sa sandaling mapansin mo ang cycle ng pagbibigay at pag-alis, huwag mo itong i-ignore. Huwag mo itong i-justify bilang coincidence. Tingnan mo ito bilang sistema. Ito ang unang depensa, ang pagkilala sa pattern ng kakulangan. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagputol sa paghahanap. Sa sandaling may nawalang pakiramdam, huwag mo agad habulin. Huwag mong subukang ibalik agad ang dating koneksyon. Hayaan mo, ito ang pinakamahirap gawin dahil ang natural na reaksyon ay punan ng kakulangan. Ngunit sa sandaling hindi mo ito ginawa, nababasag ang cycle. At kapag nabasag ang cycle, nawawala ang dependency. Ito ang tunay na reversal. Mula sa ikaw ang naghahanap, papunta sa ikaw ang hindi na hinahabol ng kakulangan. Ngunit mahalagang tandaan, ang emosyonal na gutom ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay subtle, isang maliit na pagbabago sa attention, isang delay sa response, isang pagbabago sa energy. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng malalim na epekto. Kaya ang susi ay hindi paghihintay ng malaking pagbabago,
kundi pag-detect ng maliliit na shift. Sa ganitong paraan, nakikita mo ang pattern bago pa ito lumalim. Ito ang ika-6 na antas ng depensa, ang hindi pagiging alipin ng kakulangan. At sa sandaling hindi ka na nila kayang kontrolin sa pamamagitan nito, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na nila kayang hilahin sa gutom, susubukan ka nilang itali sa pamamagitan ng attachment, hindi sa pamamagitan ng kakulangan, kundi sa pamamagitan ng labis. At doon magsisimula ang susunod na yugto, ang paglikha ng emosyonal na pagkakabit na mahirap putulin. Ang bitag ng malalim na pagkakabit kapag hindi ka na nila kayang kontrolin sa kakulangan. Kapag hindi ka na rin naghahabol sa emosyonal na gutom, lilipat ang manipulator sa isang kabaligtarang taktika. Hindi na niya kukunin ang mga bagay mula sa iyo. Ibibigay niya ang lahat. Ito ang ika-7 bahagi, ang paglikha ng malalim na emosyonal na pagkakabit. Sa psikolohiya, ang attachment ay hindi lang nabubuo sa kakulangan, kundi mas lalo itong lumalalim sa sobrang pagbibigay. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding koneksyon, matinding atensyon, at matinding presensya, nagkakaroon ng imprint ang emosyon. At ang imprint na iyon, mahirap burahin. Ito ang mekanismo. Hindi ka na nila ilalayo. Ilalapit ka nila ng husto. Isipin ang isang sitwasyon kung saan bigla kang nakaramdam ng kakaibang lalim ng koneksyon sa isang tao. Parang naiintindihan kanya. Parang nakikita kanya sa paraang bihira mong maranasan. Lahat ay mabilis. Lahat ay intense. At sa loob ng intensity na iyon, nabubuo ang attachment. Ngunit ang hindi mo napapansin, ang bilis ng proseso. Dahil ang tunay na koneksyon ay dahan-dahan nabubuo. Ngunit kapag ito ay masyadong mabilis, may ibang puwersa na gumagalaw. Ito ang tinatawag na accelerated bonding. At sa sandaling nabuo ito, nagkakaroon ng dependency. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa sobrang presensya. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil pakiramdam mo, ito ang gusto mo. Ito ang matagal mong hinahanap. Ngunit sa likod nito, may structure. Isang pattern na may simula at may susunod na galaw. At sa sandaling kumapit ka, doon magsisimula ang shift. Unti-unting babawasan ang intensity. Unti-unting magbabago ang energy. At sa puntong iyon, ikaw na ang hahawak. Ikaw na ang magtatangkang ibalik ang dating lalim. At doon bumabalik ang kontrol. Ngunit may paraan para kontrahin ito, ang pagbagal. Sa sandaling may naramdaman kang sobrang bilis na koneksyon, huwag mo itong agad sundan. Huwag mong i-accelerate pa. Huminto ka. Tingnan mo kung paano ito nabuo. Ito ba ay natural? O ito ba ay masyadong mabilis para maging totoo? Ito ang unang depensa, ang hindi pag-absorb agad ng intensity. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagpapanatili ng sarili. Kapag nawawala ang identity mo sa loob ng koneksyon, nagsisimula ang dependency. Ngunit kung kahit gaano kalalim ang koneksyon, nananatili ka sa sarili mo, hindi ka basta-basta makokontrol. Ito ang tunay na balanse, ang kakayahang makaramdam ng hindi nawawala. Ngunit mahalagang tandaan, ang attachment ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay disguised bilang perfect connection, bilang rare na pagkakataon, bilang once in a lifetime. At dahil dito, mas lalo itong nagiging malakas. Kaya ang susi ay hindi pagtanggi sa koneksyon, kundi pag-unawa sa bilis at pattern nito. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta nahuhulog sa bitag. Ito ang ika-7 antas ng depensa. Ang kakayahang manatiling buo kahit sa gitna ng matinding koneksyon. At sa sandaling hindi ka na nila kayang itali sa attachment, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na nila kayang hilahin sa kakulangan, hindi ka na rin nila kayang itali sa sobrang presensya, susubukan ka nilang kontrolin sa isang bagay na mas malalim. Hindi emosyon, hindi koneksyon, kundi ang iyong desisyon. At doon magsisimula ang susunod na yugto, ang pagdidikta ng iyong agalaw nang hindi mo namamalayan. Ang tahimik na pagdidikta ng iyong mga desisyon. Sa puntong ito, kung nalampasan mo na ang kakulangan, ang sobrang koneksyon, at ang emosyonal na bitag,
Papasok ang manipulator sa isang mas mataas na antas ng kontrol. Hindi na siya maglalaro sa emosyon mo ng direkta. Hindi na rin niya kailangang baguhin ang nararamdaman mo. Babaguhin niya ang iyong kilos. Ito ang ikawalong bahagi. Ang tahimik na pagdidikta ng iyong mga desisyon. Sa psikolohiya, may isang prinsipyo na mas malakas kaysa sa direktang utos. Ito ay ang impluensya sa perception. Kapag ang perception mo ay nabago, ang desisyon mo ay kusang sumusunod. At dito pumapasok ang manipulator. Hindi kanya sasabihan kung ano ang gagawin. Ipaparamdam niya kung ano ang tamang gawin. Ito ang mekanismo. Sa halip na utusan ka, gagawa siya ng frame. Isang sitwasyon kung saan ang isang desisyon ay mukhang mas tama kaysa sa iba. Hindi dahil ito ang totoo, kundi dahil ito ang ipinakita. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may dalawang pagpipilian. Sa unang tingin, pareho lang. Ngunit ang isa ay may mas magandang tono, mas magandang presentation, at mas magandang emosyon. At sa puntong iyon, hindi ka na pumipili base sa logic. Pumipili ka base sa pakiramdam. Ito ang silent influence. At kapag paulit-ulit itong nangyari, hindi mo na napapansin na ang mga desisyon mo ay unti-unting hinuhubog. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil pakiramdam mo, ikaw ang pumipili. Ngunit ang totoo, may humuhubog sa paraan ng pagpili mo. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang paghiwalay ng pakiramdam sa pagpili. Sa sandaling kailangan mong magdesisyon, huwag agad sundan ang emosyon. Huminto ka. Tingnan mo ang sitwasyon ng walang kulay, walang tono, walang impluensya. Ano ang tunay na opsyon? Ano ang objective na katotohanan? Ito ang unang depensa. Ang pagbabalik sa clarity bago pumili. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pag-question sa frame. Hindi lang ang desisyon ang mahalaga, kundi kung paano ito ipinresenta sa iyo. Bakit ganito ang framing? Ano ang gusto nitong iparamdam sa akin? Ano ang gusto nitong ipagawa sa akin? Sa ganitong paraan, nakikita mo ang impluensya sa likod ng desisyon. At sa sandaling nakita mo ito, nababasag ang kontrol. Ito ang tunay na reversal. Mula sa pagiging guided, papunta sa pagiging independent. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagdidikta ng desisyon ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay subtle, isang maliit na suggestion, isang simpleng tanong, isang casual na linya na tila walang ibig sabihin. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng direksyon. Kaya ang susi ay awareness. Hindi lang sa ginagawa mo, kundi sa kung paano mo pinipiling gawin ito. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta nahuhubog. Ikaw ang humuhubog sa sarili mong galaw. Ito ang ikawalong antas ng depensa, ang kakayahang pumili ng walang impluensya. At sa sandaling hindi ka na nila kayang kontrolin sa iyong desisyon, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na nila kayang baguhin sa loob, susubukan ka nilang kontrolin mula sa labas. Hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo. At doon magsisimula ang susunod na yugto. Ang paggamit ng social pressure bilang sandata. Ang di napapansing bigat ng social pressure, sa sandaling hindi ka na kayang galawin sa emosyon, hindi ka na nadadala ng kakulangan o sobrang koneksyon, at hindi na rin nila maimpluwensyahan ang iyong mga desisyon, lilipat ang manipulator sa isang mas malawak na larangan ng kontrol. Hindi na ikaw ang direkta niyang target, kundi ang mundo sa paligid mo. Ito ang ikasyam na bahagi. Ang paggamit ng social pressure bilang sandata. Sa psikolohiya, ang tao ay hindi lang naaapektuhan ng kanyang sariling isip. Siya ay malalim na konektado sa grupo, sa opinyon ng iba, sa kung ano ang tinatanggap ng karamihan. At kahit gaano ka kalakas sa loob, may bahagi sa iyo na tumutugon sa kapaligiran. Ito ang ginagamit ng manipulator. Hindi kanya kokontrahin ng direkta. Babaguhin niya ang narrative sa paligid mo. Isipin ang isang sitwasyon kung saan hindi lang isa ang may parehong tono sa iyo, kundi marami. Pare-pareho ang reaksyon. Pare-pareho ang pananaw. At unti-unti, kahit hindi ka kinakausap ng direkta, nararamdaman mo ang pressure. Ito ang mekanismo. Hindi ito direktang utos. Ito ay pakiramdam na ganito ang normal.
At kapag may normal, may deviation. At kapag ikaw ang deviation, nagsisimula ang internal tension. Dapat ba akong mag-adjust? Ako ba ang mali? Ito ang simula ng shift. Mula sa pagiging sigurado sa sarili, papunta sa pag-question ng sariling posisyon. At sa sandaling nagsimula kang magduda, bumubukas ang pinto. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi ka na kinokontrol ng isang tao, kinokontrol ka ng environment. At ang environment na iyon, mahirap kontrahin kung hindi mo ito nakikita. Ngunit may paraan para kontrahin ito, ang paghiwalay ng sarili sa collective perception. Sa sandaling, mapansin mo ang pare-parehong narrative sa paligid mo, huwag agad itong tanggapin bilang katotohanan. Tingnan mo ito bilang isang version ng realidad, hindi bilang mismong realidad. Ito ang unang depensa, ang hindi pagiging absorb sa opinyon ng grupo, ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pagbalik sa sariling prinsipyo. Kung malinaw sa iyo kung ano ang paniniwala mo, kung ano ang alam mong totoo, at kung ano ang hindi mo kayang i-compromise, hindi ka basta-basta gagalaw dahil lang sa pressure. Ito ang tunay na lakas. Ang kakayahang manatili sa sarili, kahit iba ang galaw ng lahat. Ngunit mahalagang tandaan, ang social pressure ay hindi palaging obvious. Minsan ito ay subtle, isang simpleng komento, isang tingin, isang maliit na pagbabago sa pakikitungo. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng bigat. At ang bigat na iyon, kayang baguhin ang direksyon ng isang tao. Kaya ang susi ay awareness, hindi lang sa sinasabi ng iba, kundi sa epekto nito sa iyo. Ano ang nararamdaman mo? At bakit mo ito nararamdaman? Sa simpleng tanong na ito, nagsisimula ang paglaya. Dahil ang pressure ay lumalakas kapag hindi mo ito kinikilala. At humihina sa sandaling nakita mo ito. Ito ang ikasiyam na antas ng depensa. Ang kakayahang manatiling matatag kahit nagbabago ang kapaligiran. At sa sandaling hindi ka na nila kayang galawin sa pamamagitan ng ibang tao, magbabago ulit ang kanilang galaw. Dahil kung hindi ka na nila kayang kontrolin mula sa labas, susubukan ka nilang kontrolin mula sa loob. Hindi sa pamamagitan ng emosyon, hindi sa pamamagitan ng desisyon, kundi sa pamamagitan ng iyong identity. At doon magsisimula ang susunod na yugto, ang tahimik na pagbabago ng kung sino ka nang hindi mo namamalayan. Ang tahimik na pagbabago ng iyong pagkakakilanlan sa puntong ito ng laro. Kapag hindi ka na nila kayang galawin sa emosyon, hindi ka na nila maitulak sa desisyon, at hindi ka na rin naaapektuhan ng social pressure. Papasok ang pinakamapanganib na yugto ng impluensya. Hindi na ito tungkol sa iyong nararamdaman. Hindi na ito tungkol sa iyong ginagawa. Ito ay tungkol sa kung sino ka. Ito ang ikasampung bahagi. Ang tahimik na pagbabago ng iyong pagkakakilanlan. Sa psikolohiya, ang identity ang pinakamatatag na bahagi ng isang tao. Ngunit kapag ito ay unti-unting nabago, hindi mo na kailangang pilitin ang isang tao. Kusang nagbabago ang kanyang kilos, desisyon at reaksyon. At ito ang ultimate goal ng manipulator. Hindi ka kontrolin sa labas, kundi baguhin ka sa loob. Isipin ang isang sitwasyon kung saan unti-unti kang nakakarinig ng mga ideya tungkol sa sarili mo. Hindi ka naman ganito dati. Mas bagay sa iyo ang ganito. Ganito ka dapat kumilos. Sa simula, parang simpleng opinyon lamang ito. Ngunit sa paulit-ulit na exposure, nagsisimula itong maging bahagi ng perception mo. At sa sandaling tinanggap mo ito, nagiging identity. Ito ang mekanismo. Mula sa suggestion, papunta sa paniniwala. At mula sa paniniwala, papunta sa pagkilos. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil pakiramdam mo, ikaw ang nagbago. Ngunit sa likod nito, may impluensya. At kapag ang impluensya ay naging bahagi ng identity, mahirap na itong makita. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pagbalik sa sarili mong base. Sa sandaling mapansin mong nagbabago ang iyong kilos o paniniwala, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ito? O ito ay isang bersyon ng sarili ko na hinubog ng ibang tao? Ito ang unang depensa.
ang pagkakaroon ng awareness sa pagbabago. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagtatayo ng malinaw na identity. Kung wala kang malinaw na paninindigan, madali kang hubugin. Ngunit kung alam mo kung sino ka, ano ang pinaniniwalaan mo, at ano ang hindi mo kayang i-compromise, nagiging matatag ka. Ito ang tunay na kontrol. Hindi ang pagiging immune sa impluensya, kundi ang kakayahang pumili kung alin ang papasukin. Ngunit mahalagang tandaan, ang identity shift ay hindi nangyayari agad. Ito ay mabagal, subtle, halos hindi mo mapapansin hanggang sa makita mo na lang ang sarili mo na iba na. Kaya ang susi ay patuloy na pag-check sa sarili, hindi sa paranoid na paraan, kundi sa conscious na paraan. Ano ang mga bagong paniniwala ko? Saan ito nanggaling? Ito ba ay totoo para sa akin? O ito ay tinanggap ko lang? Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta nababago. Ikaw ang pumipili kung sino ka. Ito ang ika-10 antas ng depensa, ang kakayahang manatiling ikaw, kahit sinusubukan kang baguhin. At sa sandaling hindi ka na nila kayang baguhin sa loob, papasok ang huling yugto. Hindi na emosyon, hindi na identity, kundi ang kabuuan ng sistema, kung saan ang lahat ng teknik ay pinagsasama-sama sa isang huling pagtatangka na kontrolin ka. At doon magsisimula ang susunod na yugto. Ang final na pagsubok ng kapangyarihan. Ang huling pagsubok ng kapangyarihan. Sa puntong ito, kung nalampasan mo na ang emosyon, kakulangan, attachment, desisyon, social pressure, at kahit ang pagtatangkang baguhin ang iyong pagkakakilanlan, may isang huling galaw na natitira para sa manipulator. Hindi na ito isang teknik lamang, ito ay kombinasyon ng lahat. Ito ang ika-11 bahagi, ang huling pagsubok ng kapangyarihan. Sa psikolohiya, kapag ang isang sistema ay hindi na gumagana sa isang target, hindi ito agad sumusuko. Pinagsasama-sama nito ang lahat ng natutunan nitong galaw upang gumawa ng isang huling pagtatangka. Isang pagsabog ng impluensya. Isipin ang isang sitwasyon kung saan biglang bumalik ang lahat. Ang emosyon, ang koneksyon, ang pressure, ang pagkawala, ang guilt. Lahat, sabay-sabay. Hindi na ito subtle, hindi na ito tahimik. Ito ay matindi, ito ay overwhelming. At sa puntong iyon, maraming tao ang bumabalik. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa dami ng sabay-sabay na stimulus. Ito ang mekanismo. Overload. Kapag ang isip ay na-overwhelm, bumabalik ito sa default. At kung ang default mo ay ang lumang pattern, dun ka babalik. Ito ang pinakamapanganib na sandali. Hindi dahil sa lakas ng manipulator, kundi dahil sa posibilidad na ikaw mismo ang bumalik. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang hindi pagpasok sa laro. Sa sandaling maramdaman mong sabay-sabay ang galaw, huwag mo itong sagutin sa parehong level. Huwag kang pumasok sa emosyon. Huwag kang mag-react agad. Huminto ka. Ito ang unang depensa, ang hindi pag-absorb ng lahat ng stimulus. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pag-breakdown ng sitwasyon. Sa halip na tingnan ang lahat bilang isang malaking problema, hatiin mo ito. Ano ang nangyayari? Ano ang emosyon? Ano ang aksyon? Ano ang pattern? Sa ganitong paraan, nawawala ang overwhelm. At kapag nawawala ang overwhelm, bumabalik ang clarity. Ito ang tunay na kontrol. Hindi ang paglaban sa lakas, kundi ang pag-unawa sa galaw. Ngunit mahalagang tandaan, ang huling pagsubok ay hindi palaging dramatic. Minsan ito ay disguised bilang last chance, bilang final na pag-uusap, bilang isang pagkakataon para ayusin ang lahat. At dahil dito, mas lalo itong nagiging convincing. Kaya ang susi ay hindi emosyonal na pagtingin, kundi strategic na pagtingin. Ano ang nangyari dati? Ano ang pattern? Ano ang paulit-ulit? Sa simpleng tanong na ito, nababasag ang ilusyon. At sa sandaling hindi ka na pumasok sa huling pagsubok, natatapos ang cycle. Ito ang ika-11 antas ng depensa, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng chaos. At sa sandaling nalampasan mo ito,
May isang bagay na mangyayari na bihirang maranasan ng karamihan. Magbabago ang dynamics. Hindi na ikaw ang sinusubukang kontrolin. Ikaw na ang hindi na kayang galawin. At sa puntong iyon, nagiging malinaw ang lahat. Hindi mo kailangang lumaban. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng ingay. At doon papasok ang huling bahagi. Ang bahagi kung saan hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. Ngunit ang epekto ay mas malakas kaysa sa anumang galaw. At doon, matatapos ang laro. Ang tahimik na panalo na walang laban sa huling yugto ng lahat, may isang bagay na bihirang maunawaan ng karamihan. Akala nila ang kapangyarihan ay nasa lakas. Sa pagsagot, sa pagdepensa, sa pagpapakita ng dominance. Ngunit sa mas malalim na antas, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa galaw. Ito ay nakikita sa kawalan ng galaw. Ito ang ika-12 bahagi. Ang tahimik na panalo. Sa sikolohiya ng impluensya, may isang konsepto na bihirang pag-usapan. Ito ay ang pagkawala ng reaksyon. Kapag ang isang tao ay hindi na nagbibigay ng emosyonal na tugon, nawawala ang fuel ng manipulator. At kapag nawalan ng fuel, humihina ang kontrol. Ito ang mekanismo. Hindi mo kailangang kontrahin ang bawat galaw. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat punto. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat sitwasyon. Kailangan mo lang huwag magbigay ng inaasahang reaksyon. Sa simula, tila maliit ito. Ngunit sa loob nito, may malaking epekto. Dahil ang manipulator ay umaasa sa iyong response, sa iyong emosyon, sa iyong engagement. At kapag ito ay nawawala ang direksyon ng kanilang galaw. Ito ang pinakakritikal na sandali. Hindi dahil may ginagawa ka, kundi dahil wala ka ng ginagawa na nagbibigay sa kanila ng access. Isipin ang isang sitwasyon kung saan dati ay mabilis kang mag-react. May sinabi, sumagot ka. May ginawa, nag-adjust ka. May nangyari, nag-explain ka. Ngunit ngayon, wala. Tahimik. Hindi malamig. Hindi galit. Kundi malinaw. At sa clarity na iyon, hindi ka na madaling galawin. Ito ang shift. Mula sa pagiging bahagi ng laro, papunta sa pagiging labas ng laro. At kapag wala ka na sa loob, hindi ka na kayang kontrolin. Ngunit may mas malalim pa. Sa sandaling hindi ka na nagbibigay ng reaksyon, may mangyayari sa kabilang panig. Magkakaroon ng kawalan, isang space na hindi nila mapunan. At sa space na iyon, sila ang magsisimulang mag-adjust. Sila ang magtatanong. Sila ang maghahanap. Ito ang tunay na reversal. Hindi mo sila pinilit, hindi mo sila hinabol, ngunit sila ang gumagalaw. Ito ang tahimik na kapangyarihan. Hindi ito dramatic, hindi ito maingay. Ngunit ito ang pinaka-epektibo dahil hindi ito umaasa sa lakas, kundi sa kontrol. Ngunit mahalagang tandaan, ang tahimik na panalo ay hindi kawalan ng pakialam. Hindi ito pag-iwas, hindi ito pagtakas. Ito ay conscious na desisyon. Desisyon na hindi magbigay ng access sa taong sinusubukang kontrolin ka. Desisyon na manatiling malinaw kahit may emosyon. Desisyon na piliin ang sarili nang hindi kailangang ipaliwanag sa iba. Ito ang tunay na kalayaan at sa sandaling naabot mo ito, may isang bagay na nagbabago sa buong dynamics. Hindi ka na target, hindi ka na biktima, hindi ka na rin bahagi ng laro. Ikaw na ang nagtatakda kung sino ang may access at kung sino ang wala. Ito ang huling antas, ang kontrol sa sarili. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng malinaw na presensya. At sa mundong puno ng impluensya, ang taong may malinaw na presensya ay hindi kailanman kailangang lumaban. Dahil ang kanyang katahimikan ay sapat na at doon nagtatapos ang lahat. Hindi sa ingay, kundi sa isang desisyon. Isang desisyon na hindi na muling bumalik sa lumang cycle. At sa sandaling ginawa mo iyon, tapos na ang laro. Hindi dahil nanalo ka laban sa iba, kundi dahil hindi ka na kayang laruin. At yon, ang tunay na kapangyarihan.